Panoorin natin 'to mga tol at bigyan natin ng reaction video 'no, mula kay Pinoy Mystery Channel. Grabe, mga spy daw ng China. Napasok na ba politika ng Pilipinas? Ano sa tingin niyo mga tol? Eto question naman 'to 'no. Tanong 'to at hindi 'to panghusga. Yan, may question mark 'yan mga kapatid 'no, para ano 'yan, patanong 'yan. Sa tingin ninyo kung kayo tatanungin, ang politika ba ng Pilipinas ay napasok na ng mga espiya ng China? O kung hindi man espiya, bayaran ng China o mga tao nila, mga tauhan nila mga tol. Ano sa tingin nyo? Well, panoorin natin to mula kay Pinoy Mystery Channel at bigyan natin to ng opinion at reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay PMC. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mga espiya ng China, bumaliktad at binulgar ang nakagigimbal na balak ng mga komunista. Matapos magsagawa ng ilang operasyon sa ibang bansa, tumiwalag bilang membro ng First Bureau ang sikretong ahensya ng espiya ng mga inchik. Nakatakas at nagtago at lumapit sa dayuhang pamahalaan. Isiniwalat ng mga Chinese spies ang mga lihim ng Partido Komunista sa publiko at marahil ay ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na inilahad ng mga espiya ang nakakatakot na plano ng China laban sa mga bansang kumakalaban dito, kasama na ang bansang Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? China's ghost cities. Ito yung mga pinapatayo ng mga Cheko tapos wala naman nakatira eh. Ilang taon na lumalabas sa mga ulat hinggil sa pinaniniwalaang mga espiya ng bansang China na nakapasok dito sa Pilipinas. Subalit ang kutob ng marami ay pinipilit na haka-haka lamang hanggang sa nawala na ito sa isipan ng taong bayan. Habang umiinit ang giryan sa West Philippine Sea at ang pagsakote sa Pogo sa Bamban at ang pagtuligsa sa kontrobersyal na alkalde doon, tila bumabalik na naman ang issue hinggil sa espionage ng China. Ganon ulit ang pahayag ng ilan nang hinala na may mga espiya dito sa bansa ay kuro-kuro lamang. Hanggang sa kauna-unahang pagkakataon, bumaliktad ang isa sa mga Chinese spies. Taong 2019, isang sulat ang natanggap sa pamahalaan ng Australia na naglalahad ng masamang plano ng mga komunista. Ang sulat ay nagmula sa 27 taong gulang na espiyang inchik na nagngangalang Wang William Lijiang. Binansagan itong The Informant. Siya ang unang nagpasabog sa mundo ng espionage ng China nang ito ay tumalikod sa partido. Ayon sa The Age, kasama si Wang sa mga malalaking operasyon katulad ng ginawang pagbuwag sa Democratic Party sa Hong Kong at sa plano ng pagpapatalsik sa presidente ng Taiwan. Maaga itong sinubok sa gitna ng mapeligrong mundo ng espionage. Nagkaroon ng malawak na kaalaman sa pag-espiya at di nagtagal, pinagkatiwalaan ng mga komunista. Nalaman ng lalaki ang mga pasikot-sikot sa gawaing clandestine. Nagsimula ito nang siya ay ni-recruit na magtrabaho sa isang investment company na nasa Hong Kong mga taong 2014. Pero ito pala isang front lamang ng Chinese spy agency kung saan ang kanyang boss ay isang opisyal ng militar. Isiniwalat nito sa mga pahayagan ang sikretong stratehiya ng China upang buwagin ang sino mang kumokontra sa CCP. Ang unang hakbang na ginawa ni Wang sa Hong Kong ay pagpasok sa mga universidad
upang manipulahin ang isip ng ilang estudyante na huwag tumutol sa gobyerno ng China. Pinasok din nila ang maraming grupo, nagpanggap na kasapi at kumuha ng impormasyon laban sa mga miyembro. At doon, kaliwat kanan nila itong siniraan sa social media. Bukod kay William, isa pang espiya na tumiwalag kamakailan lang ang nagpasabog muli sa mga lihim na operasyon ng Partido Komunista. Ang kwento ng lalaking nagpakilala sa pangalang Eric ay nagsimula halos 2 dekada na sa bansang China. Taong 2003 nang nakiisa ito sa mga nagpoprotesta laban sa pamamalakad ng partido. Nasa kolehiyo pa si Eric nang maging miyembro siya ng China National Democratic Party, grupong tinarget ng mga komunista dahil sa kanilang layunin. Ilang protesta ang sinamahan ni Eric laban sa partido. Naging masigasig itong kritiko ng mga komunista. Nagpatuloy siya sa pagsama sa mga magugulong pag-aalsa. Pero taong 2008, nagbago ang kanyang landas. Nagising na siguro sa katotohanan, nakita niya na teka, talagang mali itong ginagawa ko. A new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called... Isang katok sa pinto ang narinig sa bahay ng lalaki. Ilang tao ang naghahanap sa kanya, tila mga lokal na pulis. Walang sabi-sabi, pinasama ito sa kanilang himpilan. Doon nila ininterrogate ang lalaki hinggil sa grupong kinabibilangan nito. Pinaliwanag ni Eric na siya ay nangamba dahil siya ay ikukulong kung hindi siya makikipagkasundo. Ilang araw ang tinagal ang pagtatanong. Tinakot ito, pinaamin at binantaan. Siyempre, napuwersa na si Eric dahil sa hindi naman ito gustong mapunta sa peligro ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Ito ang paraan na ginagamit ng mga komunista upang sumunod sa kanilang utos ang mamamayan. At ang pakay kay Eric ay upang maging isang espiya. Ang paraan ng pag-recruit kay Eric upang gawing espiya ng China ay ilang beses nang nabulgar ng ibang mga kritiko. Yung iba ay tinakot at pinagbantaan kung mayroong pamilya ito sa China. Pero may iba naman na hinihikayat gamit ang ibang paraan. Paraang napakahirap tanggihan, katulad ng ginamit kay Alexander Yuk Ching Ma. Hinulat sa ABC News noon lang isang linggo, ika-24 ng Mayo 2024, na umamin si Alexander na isa siyang spy ng China. Pinakita sa video ang kanyang pakikipag-usap sa isang undercover na nagpanggap ng miyembro ng China's Ministry of State Security noong taong 2001. Naging espiya ito, hindi dahil sa tinakot siya o pinagbantaan ang buhay. Ngunit dahil inabutan siya ng napakalaking suhol. So kung mamamayang ka doon at may pamilya ka doon sa bansang yan, ang paraan para maging espiya ka nila, takutin ka. Diba? Malalagay sa peligro pamilya mo. Pero kung ikaw naman ay taga-ibang bansa, syempre wala silang control sa'yo. Ang iaalok naman sa'yo is malaking suhol, mga tol. Na alam mo naman ang tao, mga tol, pagdating sa salapi, di ba? Hindi natin alam kung ganyan din ba ang alok, no? Hindi natin sinasabi, pero malay ninyo, di ba? Ganyan din kaya nagiging alok, no, sa ilang mga Pilipino rito na talagang todo tanggol sa todo tanggol dito sa China sa kabila ng patuloy na ginagawa ng mga Coast Guard nila sa atin, di ba? Pangaangkin ng teritoryo, pangharas, pambubulas, di ba? Pero todo tanggol sila, mga tol. Ibang klase yung pagtatanggol nila. Talagang Pilipinas talaga ang mali sa paningin nila. Pero mga Pilipino yun, ha. Hindi mo alam, mga tol, kung magkano suhol eh. Ano ang kinalaman nito sa Pilipinas? Ayan na. Maraming Pilipino ang tumatanggi na mayroong mga espiya ng China ang naririto sa Pilipinas. Tumatanggi marahil gusto nilang mapatahimik ang issue. Siguro, kung mamamanipula nila ang isip ng tao na walang espiya sa Pilipinas, ay mawawala ito sa radar ng mga netizens. Kumbaga, iwas pusoy. Tama. Pero mahirap na ngayong itanggi dahil sa isang dokumento ang lumabas,
Isang listahan na hindi dapat baliwalain. Nako. Binalita sa The Wire noong taong 2020 na napasok na ng mga miyembro ng Partido Komunista ang mga ahensya sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon sa ulat, nabulgar ang listahan ng halos 2 milyong pakawalan ng China, mga miyembro ng partido na umi-infiltrate sa maraming ahensya sa Europa, sa Amerika, pati sa Asya. Ang halos 2 milyong espiya ng China ay ang magkakalat ng propaganda ng mga komunista sa ibang bansa, magtatanggol sa gawain ng mga inchik at bubuwag sa mga gustong kumalaban sa partido. Dahil dito madaling tumugon ng bansang Australia dahil taong 2024, hinulat ng ABC News na napag-alaman na isang Australianong politiko ang nagplanong ipakilala sa dayuhang espiya ang isang kaanak ng Prime Minister sa bansa. Sa kasalukuyan, ito ay iniimbestigahan na. Pero hindi lamang Australia, pati ang Taiwan ay tumugon dahil naman sa pahayag ni Li Jiang. Hinulat sa Taipei Times noong 2019 na pinagbawalan ng 2 mag-asawang inchik na lumabas ng Taiwan dahil sa akusasyong sila ay peligro sa seguridad ng bansa. Sa Estados Unidos taong 2020, hinulat sa Washington Post na isang congressman ang may ugnay sa isang pinaghihinalaang Chinese spy. Ayon sa ulat, ilang taon na raw nakikipag-ugnayan ng espiya sa ilang miyembro ng Kongreso. Taong 2023, sinabi sa politiko na ikinagulat sa pamahalaan ng United Kingdom ang issue ng Chinese spy sa kanilang bansa. Grabe no, halos buong mundo na talaga mga tol no. Ayon sa balita, isang researcher ang inaresto dahil sa inakusahan nitong espiya ng mga inchik. Taong 2023 din, binalita naman sa Financial Times na isang Chinese spy ang nag-recruit sa isang politiko upang bawagin ang puwersa ng kanluran. At base sa ulat, 3 taon na ginagamit ng miyembro ng China's Ministry of State Security ang isang politiko sa Belgium upang manipulahin ang mga issue sa bansa na paboran ang China. Sa Channel News Asia noong 2023, isang aide ng politiko sa Germany ang inaresto dahil sa pag-espiya nito para sa China. Sinabi sa Nikkei Asia na ang mga espiya sa United Kingdom at Germany ay tinaguriang tip of the iceberg pa lang. Sa madaling salita, marami pa ang hindi nila nahuhuli. Ayon din sa ulat, 4 na espiya sa Germany ang inaresto at 2 sa United Kingdom ang kinasuhan. Isa itong patotoo na talagang nagkalat na ang mga 2 milyong espiya ng China sa buong mundo. Grabe, Kaya hindi nakakatakot natin yan. masisiguro na walang espiya sa Pilipinas. Tama. Hindi ba't noong 2021, binalita ng Manila Bulletin na binalaan ng Estados Unidos ang Pilipinas na may mga espiya ang China na gustong targetin ang ilang ahensya sa bansa. Marahil ito ang dahilan kung bakit napakaraming sumusuporta sa China dito sa Pilipinas. Oo, di ba? Kanina pa natin sinasabi yan eh. Saka naaalala ninyo mga tol, nasa 35 ata o higit pa yung mga in-check sa PCG. Di ba? Tapos ngayon pinag-uusapan yung Banban Mayor mga tol. Well, hindi natin siya hinuhusgahan. Pero isa na siya sa pinag-uusapan ngayon. Diba? Tapos ang dami pa mga tagapagtanggol. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming sumusuporta sa China dito sa Pilipinas. Kahit na namimiligro pa ang seguridad ng bansa. Kahit binobomba ng tubig ang ating Coast Guard. Kahit na pinagbabawalan tayong ayusin ang sarili nating Sierra Madre. Kahit na mga peking dokumento ang ginagamit para gumawa ng kasamaan, pinagtatanggol pa rin ng ilan ang masamang gawain ng mga inchik. Kaya nga yun nga nakakapagtaka di ba? Kasi nabo-broadcast naman to sa napakaraming news agency. Napapanood natin to mga tol di ba? Pero tignan nyo, meron pa rin nagtatanggol. Yun ang tanong Bakit anong nakikita nila? Ba't mali ba yung nakikita nila sa nakikita natin? Iba ba? Di ba? Wina-water cannon tayo, hinaharang tayo, binabanggay yung mga barko natin. Yung mga mangingisda, pinagbabawalan mangisda sa Scarborough. 'Di ba? Gusto nilang paalisin yung BRP Sierra Madre, inaagawan ng pagkain, lahat Pero tingnan mo, ang dami pa rin nagtatanggol, 'di ba? Grabe, tindi, 'di ba? Kesyo ang mga komunista raw ay kaibigan ng Pilipinas. Maganda ang hangarin at kesyo ang mga inchik ay napakabuting kapitbahay. Nako. Pero kung susuriin ng maayos ang pagtatanggol ng ilan, ito ay pawang kabaliktaran sa malinaw na katotohanan. Tama.
Anong aral ang mapupulot dito? Diba? Ano sa tingin ninyo mga tol? Iwan na sa inyo yan ng tanong dahil tanong din yan ni PMC eh. Sa tingin nyo ba may napasok na dito sa politika ng Pilipinas? Diba? Mahirap bang salita ng tapos mga tol, pero isipin mo bakit kaya may mga nagtatanggol no? Mabuting kaibigan. Well, pagdating sa trading industry, matagal na natin talaga silang partner, 'di ba? Matagal na natin partner 'yan sa kalakalan. At wala namang problema doon. Bagkus nga maraming tayong mga Chino dito sa Pilipinas na nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas eh. Pero sa kabila ng mga tol, hindi sila balanse, 'di ba? Yung mga nagtatanggol, hindi balanse, dapat balanse sila eh. Ang mabuting kaibigan, hindi ginagawa 'yan sa kaibigan mo, yung aagawan mo ng teritoryo, palalayasin mo, pahaalisin mo, 'di ba? Hindi ganoon ang mabuting kaibigan. Ang mga espiya ng China na bumaliktad at nagbulgar ng nakagigimbal na plano ay nagpakita ng lakas ng loob. Biruin mo, kahit kamatayan ang magiging hatol, ay ibinulgar ang maitim na balak. Walang duda na may malasakit sila sa katotohanan kaysa sa pera at material na bagay. Patunay lamang na may mga taong matuwid at hindi habang buhay ay pwedeng manipulahin. Kaso mahirap kalaban talaga pera pagdating sa mga ganyan, no? Kaya magugulat ka na lang, ang daming mga sumusuporta sa kanila, hindi natin alam kung talagang nabayaran ba o espiya na mismo eh. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito? Pwede ka mag-comment sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.